Hello everyone, good morning sa ating lahat. Good morning to all of you mga ka-channel. Welcome back to our channel. This is Ate Eds again mga ka-channel. For today's video, papakita ko po sa inyo kung saan kami pupunta ngayon. Pupunta tayo ngayon mga ka-channel sa Hong Kong Olympic Trail. Dito tayo pupunta at magpabundok muna tayo. Kasama namin yung mga aso at yung mga mga BFF sa BFF sa akyatan ng bundok. Magka-partner kaming tatlo talaga, lalo na kami ni Chris. Ayan ulit mga ka-channel. Ito yung umpisa, nandito na kami sa tuktok, medyo pasakayan dyan dito. Actually halfway na kami nung itong video na to na-start ko. Yan mga ka-channel, papunta tayo sa Silvermine Cave. Dito muna tayo sa stopover na to mga ka-channel. It is a cave noong mga dekada 19th century. Ayan yung mga BFF ko, kasama namin as usual yung mga aso, si Bounce at saka si JC. Ito mga ka-channel, na nag-upo-upo muna sila dito kasi nag-take picture kami kasi ito na yung yung cave, Silvermine Cave. Dito yung sa unang panahon, inaano ito ng mga locals dito sa Hong Kong, inaano nila para magkuha sila ng mga silver pala. Kaya tinatawag na Silvermine Cave. So ayan mga ka-channel, ito yung nag-umpisa ito noong 1910. So pero in-stop nila dahil hindi sila masyadong maraming nakuha. Hindi high grade, kumbaga sa gold. Hindi masyadong high grade on the later part of that year. So in-stop nila. Kaya ayan mga ka-channel, papasok tayo. Ayan yung sinil nila yung cave kasi for safety reason. Ayan, pasok tayo ng konti. Ayan tignan mo. Tingnan ninyo pala mga ka-channel, yung cave nakasiminto na siya. Bawal na papasok. Parang nakakaiba yung feeling ko dito. Parang ewan, basta parang lang, may ibang power na mapifeel mo pag nandiyan ka sa na. Yan, hindi ko man mabasa yung mga pinagsusulat nila, except sa danger, ito, bawal pumasok na talaga. Yan, may mga Chinese characters na nakasulat sa ikot ko lang kayo ha. Yan, solid rock talaga yan sila mga ka-channel. So pero doon siguro sa pinakaloob hindi na, kaya sinara din nila dahil syempre for public safety, baka may mga tao magiging curious at papasok doon. So alam mo naman nung unang panahon walang masyadong mga sila, kaya yan, baka mag-cave in. So actually nasa bundok ito mga ka-channel na cave. Ayan parang na-imagine ko yung mga taong nagtrabaho dito dati. Diba? Anong buhay nila. Imagine early 19th century mga ka-channel yung cave na yan. So ngayon ginagawa na lang tourist attraction
a relic of the past of Hong Kong. Ayan mga ka-channel, ang Silver Mine Cave o Lantau Island. Dito yan sa Lantau mga ka-channel. Lantau ng Hong Kong. So, ito madaanan mo to pag maglakad ka sa papuntang Olympic Trail. So, actually, ang Olympic Trail mga ka-channel is parang nag-iikot lang siya sa bundok ng Lantau. Then actually, meron ding trail dito na papunta ka, ang lusot mo ay punta ka na ng airport. Pwede mong lakarida lang. Yung mga boss ko, inaano nila, pabalik-balik sila dito sa Lantau dahil nagbabike lang sila. Kasi may bike nga din. Ayan o, yan mga kaibigan kong mga masisipag maglakad sa bundok. Ayan, dito tayo mga ka-channel. Look at the view. Yan yung ano dyan, yung beach. Beach naman yan dyan mga ka-channel. Yung pinaka ano dyan sa, nandyan yung pier. Dyan yung piers. Tawag naman na Silver Mine Beach. Where mostly doon kami rin maglalakad-lakad sa aso. Ayan. Yan yung ano, yan tayo dumaan mga ka-channel. Ayan. Ikot ko lang kayo sa view. Diba? Ang ganda lang dito. Sobrang tahimik mga ka-channel. At ito na yun. Continue na tayo. Paakyat. Actually mga ka-channel, paakyat dyan. Road na yan. Kaso hindi mo lang ma-feel yung pagod. Ayan yung si JCO. Super ano talaga, energetic yung aso na yan. At saka very loyal. Hindi siya lumalayo. Pag nawala na kami sa paningin niya, babalikan niya kami. Hindi katulad ni Bounce. Para talagang iwanan ka ni Bounce. Pero ay yung mga pinaka-loyal talaga, sabi nila yung ano ba yun? Yung border collie na aso. Very loyal daw yan. At yung guard talaga na pagkasama mo sa ano, sa bundok talaga ang hahanapin ka. Katulad ng aso ko, si Evan ay ano din yung very loyal. Kahit iwanan ko yun, pag hindi na niya ako makita, babalikan niya ako. Nandun yun sa ano mga ka-channel. Ayan mga ka-channel. Yan pala yung river na yan. Dahil sobrang init ngayon, walang tubig. But yan po talaga yung dadaanan ng mga tubig pag umuulan. Diyan dadaan at kaya delikado sa flash flood. And one more thing mga ka-channel, pag naglakad ka dito sa bundok nila, yun lang napaka-safety dito sa Hong Kong. Ano dahil, you know, yung mga yan, pwede mo yan gamitin pag may fire sa ano gamitin. Yan, ano yan dyan lagay yan. Yan din parang mga basura kahit nasa bundok pa. Meron silang mga basurahan. Kaya pag nag-walk ka dito sa ano mga ka-channel sa Hong Kong, hindi ka natatakot dahil napakalinis ng daan at saka walang ano. Pero kaya lang, syempre nasa bundok, minsan dahil ano nga sila, very quiet. Minsan mag-ingat ka rin dahil minsan bigla na lang may tatawid na mga ahas or may mga ahas na nakalambitin dyan sa mga ano, mga puno or sa mga fences kasi parang syempre komportable silang maglakad-lakad. Pero knowing me, kahit palaka or bulati, takot na takot ako kaya ingat pa din. At saka yan mga ka-channel, yan paakyat yan o pababa. So meron talaga silang mga cautions na magsasabi kung kailan ka mag-slow down sa paglakad. Ayan. At saka hindi ka rin maliligaw mga ka-channel dahil merong mga signage. May mga signage sila. Ang kailangang puhunan mo lang talaga dito pag nag-walk ka ng trail sa kung is yung tibay ng tuhod. At saka kailangan ano ka talaga sa survival ka talaga sa lakad. Dahil hindi naman mahirap na ganyan yung lakaran. Yan, kayang-kaya ng mga tuhod natin kahit senior na tayo. So yan mga ka-channel, yung bridge yan doon. Patawid tayo, yan yung bridge. Yan yung ano, medyo kunting sapa. Ayan. So ayan mga ka-channel, pauwi na tayo. Kasi yung aso nga natin, kailangan natin iuwi dahil medyo matanda na nga si Bounce. So ngayon mga ka-channel, I hope na gustuhan nyo yung mga naipakita ko sa inyo dito sa video na to.
Yan, pauwi na tayo at saka try kaming magtingin-tingin kung merong pwede naming mabili ng mga gulay dahil itong mga bahay na ito mga ka-channel, nag-ano rin sila ng, ano ba yun, yung garden din nila yan na nagbibinta din sila kung may gustong bumili sa mga ano nila. Parang meron kami nakitang maliit na langka, gusto sana naming bilhin kaso wala namang tao, so umuwi na lang kami. So ayan mga ka-channel, yan may papaya sila, marami silang gulay na tanim. So ayan, very nice life. Province life is stressful life, kaya so andyan lang sila mag-ano yan, mga ano dyan, mga matatanda na rin na garden dyan mga ka-channel. Ayan, kahit pa paano meron silang mga decorations dahil pagka mga kanunuan mas lalong mahilig magganyan mga ka-channel. So ayan yung bahay nila, layo ng nila, very tahimik. So yan lang ang masasabi ko dito sa bundok, sa tuktok ng bundok. Masaya ay mapayapa pala. So mga ka-channel, hanggang dito na lang talaga tayo. I hope you like the video, and if you do, please don't forget to like, comment, and subscribe sa channel ni Ate Eds and hit the notification bells para ma-update ko kayo sa mga susunod nating upload mga ka-channel. Once again, thank you so much sa mga support, sa mga bumalik sa akin na manood, and sana hindi kayo magsawa dahil mayroon pa akong mga i-upload na mga luma kong video mga ka-channel. So for now, bye for now. Ayan, mayroon akong nakikitang halaman dyan na gusto ko sanang kunin para ko sa yan si Ate Eds, hindi na nakatiis, nagpakita talaga. But anyway, bye mga ka-channel. I hope you like my video. Uwi na tayo. Ayan ang farm. Ayan yan yung salaman na sinabi ko. So bye everyone, thank you for watching. God bless and take care. Bye.